Gagawin ko ang lahat Mr. Montenegro, kahit buhay ko handa akong ailay para sa mag-ina ko. Hindi ko nagagawin ang mga nagawa ko dati. Makakaasa ka na this time ay gagawin ko na ang tama. I'll take this opportunity para makapagpaalam sa'yo. I want them back and I love them so much, saad niya kay Alexander. Well, isa lang ang gusto kong ay pangako na hindi mo nasasaktan pa si Eliana. Payag na akong ligawan mo si Eliana, pero sa oras na nabalitaan ko na sinaktan mo naman si Eliana lalo na ang mga bata ay hindi ka na pamuli makalapit sa kanila, saad ni Alexander sa kanya. Makakaasa ka Mr. Montenegro, I'll do everything para sa kanila, saad naman niya kay Alexander. Okay, call me Alexander na lang. Huwag ng Mr. Montenegro at masyadong formal, saad ni Alexander at tumayo ito upang makipagkamay sa kanya. Tumayo din siya at nag-shake hand sila. Panghahawakan ko ang mga salita mo Marco. Also, please give time to Eliana. Alam mo naman na ayaw na niya na pumasok sa isang relasyon, saad ni Alexander sa kanya. Yes, I'll do everything para matanggap niya ako pati ng mga bata, saad niya kay Alexander. Matapos ang pag-uusap nila ay saktong pagbalik ni Eliana. May dala itong juice and spaghetti. Kain muna kayo, saad ni Eliana nang makalapit. Thank you, princess, saad ng kuya Alexander niya. Thank you Ellie, saad naman ni Marco. Inilapag na ni Eliana ang tray ng pagkain sa mesa na naton. Pagkatapos ay binalingan siya ng kuya niya. Mag-usap muna kayong dalawa. Doon ko na lang ito kainin sa kwarto ko at tatawagan ko pa ang ate mo, saad ng kuya Alexander niya. Sige po kuya, saad naman ni Eliana. Pagkaalis ng kuya niya ay tahimik lang sila ni Marco. Pinapakiramdaman nila ang isa't isa. Maya-maya ay nagsalita na siya. Marco, gusto ko sana na mapag-usapan natin tungkol sa mga bata, panimulan niyang saad kay Marco. Okay, pero gaya ng sinabi ko sa'yo noong nakaraan ay yun pa din ang gusto ko. I want you and kids back. Gagawin ko ang lahat para tanggapin niyo ako muli, saad naman ni Marco. Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na. Sa mga bata na lang tayo mag-focus, saad naman niya kay Marco. No, gagawin ko ang lahat para matanggap mo ako muli. Liligawan kita araw-araw at patutunayan ko sa'yo na mahal kita. Sorry dahil ngayon ko lang nasabi ito sa'yo pero iyon ang totoo. Mahal kita Ellie, kayo ng mga bata ang buhay ko, saad naman ni Marco. Bahala ka sa buhay mo kung ano ang gagawin mo basta ayaw ko na pang pumasok sa isang relasyon, saad ni Eliana at bamantong hininga ito. Right, gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko tayo na mahal kita, saad naman ni Marco. Fine. Gaya din ng sabi ko noon pwede mong bisitahin ang mga bata at hiramin basta ipaalam mo sakin. Dapat may kasama sila if aalis kayo, saad naman ni Eliana. Sure, if that's what you want, saad ni Marco. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga bata. Alam mo naman na galit sa'yo si Harold at hindi pa comfortable ang mga bata sa'yo. Ayan muna ang unahin mo bago mo ako ligawan, saad niya kay Marco. Yes. So you mean papayag ka na ligawan kita? Saad ni Marco. Wala akong sinabi na ganyan. Ang sabi ko unahin mo muna ang mga bata, saad niya kay Marco na nakangisi na. Namumula naman ang mukha niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Gusto na niyang umalis sa harap nito. Sabi mo yan babawi ako sa mga bata, saad ni Marco. Huwag ka muna magsaya dyan dahil hindi ka pa nga kinakausap ng mga bata, saad naman niya kay Marco. Okay, gusto ko sanang makausap sila if pwede, saad naman ni Marco. Bukas mo na lang sila kausapin. Pumunta ka na lang sa bahay bukas after lunch dahil natutulog na sila, saad naman ni Eliana sa kanya. Sige, thank you Sam, saad naman niya rito. Gusto niya sana na yakapin si Eliana pero nagdadalawang isip siya at baka lalo pang magalit sa kanya. No worries, basta para sa mga bata, saad naman niya kay Marco. Leon lang ang mga napag-usapan nila dahil ayaw na niyang pag-usapan ang mga nangyari sa nakaraan. Ayaw na niyang alalahanin ang mga hirap at sakit na naranasan niya. Masaya at kontento na siya sa buhay niya ngayon. Leon ang ipinagpapasalamat niya sa Panginoon na nalampasan niya ang mga pagsubok na iyon sa buhay niya. Lang sandali ay nagpaalam na si Marco na uuwi na ito. Mauna na ako Ellie. Maraming salamat at pinagbigyan mo ako. Pangako gagawin ko ang lahat para maging maayos kami ng mga bata, saad nito sa kanya.
Walang anuman. Basta para sa mga bata okay ako, saad naman niya kay Marco. Inihatid na niya ito palabas ng pintuan nila. Nang makaalis ito ay sakto ang pagdating ni Beatrice. Pinapasok niya ito sa loob. Alam niya kung ano pang pakay nito sa kanya. Makikimirites ito sa kanya. Oh, gabing-gabi na Bakit naisipan mong pumunta dito? Iniwan mo pa talaga ang mag-ama mo sa room ninyo, saad ni kay Beatrice at umupo na sila sa sofa. Hay nako, alam mo naman na makikichismis ako sa inyo ni Marco. So ano na, spill the tea, saad nito sa kanya. Ikaw talaga para ka ng si Vic. Pinag-usapan lang namin ang tungkol sa mga bata, saad niya rito at nag-iwas ng tingin. And, alam ko na hindi lang iyon ang pinag-usapan ninyo. Masyado kang halata friend, saad nito sa kanya. Okay, sabi niya liligawan niya daw ako and sinabi ko sa kanya na ayaw ko na pero mapilit siya. Sabi ko unahin niya muna ang mga anak natin saka na yung tungkol sa amin kapag mayos na sila ng mga bata, saad ni Eliana kay Beatrice. OMG, so magpapaligaw ka talaga sa kanya. Sagutin muna agad friend, mukha naman nagbago na talaga si Marco. Yung mga tingin niya sa'yo iba. Yung tipo na in love talaga, saad naman ni Beatrice sa kanya. Iwan ko, basta ang mahalaga ngayon ay ang mga bata, saad niya kay Beatrice. Okay, fine, pero aminin mo sa akin. May nararamdaman ka pa ba kay Marco? Tanong ni Beatrice sa kanya. Hindi ko alam, saad naman niya kay Beatrice at nag-iwas ng tingin. Alam niya sa sarili niya na mahal pa niya si Marco. Ibinaon niya lang ang nararamdaman niya para rito at ibinuhos ang pagmamahal niya sa mga anak niya. Matapos ay usapan nila ni Beatrice ay lumabas na ito at hinahanap na kasi ito ng Kuya Lucas niya. Siya naman ay nagpit na at pumanhik na sa kwarto nila ng kambal. Tumabi siya ng higa sa gawi ni Emerald. Tulog na tulog ang mga anak niya. Sana magawa ng mga anak niya na patawarin ang ama ng mga ito. Leon ang hiling at ipinagdarasal niya sa Diyos. Ayaw niya na magkimkim ng galit ang mga anak sa ama ng mga ito kahit sa ibang tao. Gusto niya na lumaki ang mga ito sa maayos na pamilya at walang hinanakit at galit sa bawat isa. Pagkaraan ay hinalikan niya isa-isa ang kambal at ipinikit na niya ang mga mata. Ilang sandali lang ay nakatulog na siya. Sa kabilang banda ay masaya si Marco na umuwi sa bahay ng mga magulang niya. Tulog na ang lahat nang makauwi siya kaya tinungo na niya ang kwarto niya. Pagkapasok niya sa kwarto ay nandoon si Dustin nakahiga sa kama niya. Payapa itong natutulog, kahit hindi niya anak si Dustin ay mahal niya ito bilang tunay na anak. Gagawin niya ang lahat para hindi din ito makaramdam na iba ito sa kanila. Pumasok na siya sa banyo at nag-ayos na upang matulog. Pagkalabas niya ay lumapit siya sa kama at umupo sa gilid. Kinuha niya ang phone niya na nakapatong sa bedside table. Nagtipa siya ng message para sa kay Eliana at ng mga bata. Good night Ellie and to the kids. Kiss and hug them for me. I love you and the kids. Sweet dreams, laman ng message niya si Eliana. Pagkatapos ay humiga na siya sa tabi ni Dustin. Iniisip niya ang mga gagawin upang mapatawad na siya ng mga anak at tanggapin na siya ng mga ito. Sana dumating na ang araw na matatawag na din nila ako ng daddy. Ilang sandali lang ay nakatulog na siya sa pag-iisip. Maagang nagising si Eliana sa ingat ng kambal. Nakikipagtalo na naman itong anak niyang madaldal sa kuya nito. Ano naman kaya ay pinag-awayan nito? Hindi pa niya idinidilat ang mga mata niya. Pinapakinggan lang niya ang pagtatalo ng mga ito. Kuya, you should face daddy outside. You are older than me. Bakit ako ang gusto mo na lumabas doon? Aniya ni Emerald sa kuya nito. Princess, I want you to come near to him to spy him. Remember our plan. Balik na saad ni Harold sa kapatid. Yeah, but I'm shy and I'm not comfortable to be with him outside, saad naman ito sa kapatid. Please princess. Malalagot tayo kapag nagising si mommy, saad naman ni Harold sa kapatid. Kuya, Tito Papa said na we should face our dad outside. It means the both of us. Also, Yaya said na he wants to see us both, balik na saad ni Emerald sa kapatid. Fine, let's wait for mommy to wake up, saad ni Harold kay Emerald. Ang pinag-aawayan pala ng mga ito ay kung sino ang haharap sa ama nila na nasa labas daw at naghihintay. Ang aga naman yata nitong bumista,
7 pa lang ng umaga, saad ni Eliana sa isip niya. Unti-unting iminulat ni Eliana ang mga mata niya nang tumahimik na ang dalawa niyang anak. Nakita niya ang dalawa na nakaupo na sa tabing kama na kinabihigan niya. Nakatingin ang mga ito sa kanya. Halatang hinihintay siya na magising, ngumiti siya sa mga ito at binati. "Good morning babies," saad niya sa dalawa at bumangon siya upang umupo sa kama. Yamakap naman sa kanya si Emerald at humalik. Ganoon din ang ginawa ni Harold sa kanya. "Good morning, Mommy," saad ni Emerald sa kanya. "Good morning, Mom," saad naman ni Harold. "Bakit hindi pa kayo lumabas?" Kunwari ay tanong niya sa mga ito. Saad ni Emerald at nag-iwas ng tingin. Siniko nito ang kuya nito para ito na ang sumagot. Nakita naman iyon ni Eliana. "Mom, he's outside kaya ayaw po namin na lumabas," pag-amin ni Harold sa kanya. "Are you mad, Mommy?" saad naman ni Emerald sa kanya. "No baby, Mommy is not mad. Bakit ayaw ninyong humarap sa daddy ninyo?" tanong niya sa kambal. "I'm shy to him. I don't know paano po ako haharap sa kanya, Mommy, baka he will get angry with me if I became so madaldal. He has a serious face like kuya," saad naman ni Emerald sa kanya. Totoo nga naman na matatakot ka talaga sa mukha ni Marco dahil seryoso itong tumitingin sa tao. Kaya nga ang lahat ng employees nito ay takot dito. Naalala niya na minsan lang itong ngumiti sa kanya ng totoong totoo at hindi pilit ng ngiti. "No, don't be scared to him. He will smile at you when you talk to him. Try ninyo kausapin ang daddy ninyo," saad niya sa kambal. "Kuya, you talk to him first. Di ba you want to talk to him? Man talk like you said," saad naman ni Emerald na binalingan ang kapatid. "Yeah, I'll talk to him later. Mommy, is that alright?" saad ni Harold. "Yes, baby, you two must learn to forgive and accept your daddy. He's your daddy and not a stranger. He wants to get to know you both," saad niya sa mga anak. Tumanggo naman ang mga ito sa sinabi niya. "Mom, dapat patunayan niya muna sa amin na serious siya sa paghingi ng tawad. Dapat ipakita niya na deserve niya na bigyan namin siya ng chance lalo na sa iyo, Mom," saad naman ni Harold. "Bakit naman ako nasali diyan?" tanong niya sa anak. "Kasali ka po, Mom, kasi if babawi siya sa amin ni Kuya dapat babawi din siya sa iyo. Dapat ipakita niya na hindi ka na niya saktan tayo," saad ni Emerald sa kanya. "Also, he wants to take us back. To be one family. I know that you love him pa, Mommy," saad ni Harold sa kanya. Bumantong hininga naman siya, kilala talaga siya ng mga anak niya. Wala talaga siyang mate at tago na sekreto sa mga ito lalo na kay Harold. "Okay, I still love your dad but kayo muna for now. I don't want to be in a relationship for now," saad niya sa mga ito. "Good Mommy, don't be so marupok to our dad. Just like Papi said na you should make pahirap muna kay dad," saad ni Emerald sa kanya. Ang arte talaga nito magsalita kung minsan. Natatawa na lang siya sa anak niya. "Okay, young lady, maliligo muna ako kids. Stay here if you don't want to go outside. Wait for me," saad naman niya sa anak para matapos na ang usapan. Tumanggo naman ang mga ito sa sinabi niya at tumayo na siya. Pumasok na siya sa banyo upang maligo at mag-ayos. Maagang gumising si Marco dahil gusto niya na maaga siyang pupunta pabalik sa hotel. Alam niya na nandoon pa sila Eliana at gusto niya na ipagluto ang mag-ina niya. Never pa niya na ipagluto si Eliana noon. Sana magustuhan ni Eliana lalo na ng kambal ang luto niya mamaya. Siya ang maghahanda ng breakfast ng mga ito. Bago siya umalis ay ibinili niya muna si Dustin sa mommy and daddy niya. Sa bahay pa din sila ng magulang niya natulog. Sumang-ayon naman ang mga magulang niya at dadalhin na lang daw ng mga ito si Dustin sa pupuntahan nila mamaya. Pagkarating niya sa hotel room ng mga ito ay ang yaya ang nagbukas ng pinto sa kanya. At dahil kilala na siya ng mga ito ay pinapasok siya, pagkapasok niya ay gising na pala ang kuya ni Eliana. Nagkakape ito sa sala. "Good morning, Alexander. Dadalawin ko lang sila kung pwede." Saad niya rito nang makalapit. "Ang aga mo naman yata. Natulog ka ba man lang?" tanong nito sa kanya. Oo, maaga lang ako na nagising at gusto ko sana na kung pwede ako ang magluluto ng breakfast nila,"
saad ni Marco kay Alexander. Yun lang naman pala. Sige, if marunong ka magluto. Paalala lang pare, maarte sa pagkain ang kambal, saad ni Alexander at tumawa. Sige, noted. Ano nga pala madalas nilang gusto na breakfast? Saad niya kay Alexander. I'm just kidding pare, yung kambal wala yung arte sa pagkain. Sinanay kasi yun ni Eliana. Ang gusto ng mga iyon ay ang luto ng mommy nila. Kapag si Eliana ang naghanda ng pagkain nila ay ubos na ubos ang nakahain. They like bacon, hotdog, ham and egg for breakfast. Saad naman ni Alexander sa kanya. Okay, noted. Salamat Alexander, saad niya rito at nakipagkamay. No problem. Mauna na muna ako sa layo. May maaga kaming lakad ng pinsan ko. Ikaw na bahala sa kapatid ko at ng mga bata, good luck. Column ni Alexander sa kanya. Nang makaalis si Alexander ay iginiya na siya ng mga kasambahay sa kusina. Agad na niyang inumpisahan ang pagluluto. Naluto muna siya ng kanin na plain. Sinunod naman niya ang pagprito ng mga ulam. Pagkatapos niyang may luto lahat ay inihanda na niya ang mga ito sa mesa. Sinigurado niyang maayos ang pagkakalagay ng mga pagkain sa mesa. Sinabihan niya ang kasambahay na tawagin na ang mga ito at sabihin na nandito siya. Ginawa naman Leon ng yaya pero ayaw pa daw lumabas ng kambal sa kwarto. Napagpasyahan niya na umupo muna sa sala upang hintayin ang mga ito na lumabas sa kwarto. Ilang sandali lang ay bumakas na ang pinto at lumabas na doon si Eliana at kasunod nito ang kambal. Nakabihis at nakaligaw na ang mga ito. Napatulala siya sa ganda ni Eliana. Ang tagal na ng nasal ayan niya ito na bagong gising. Pagkatapos ni Eliana na mag-ayos ay niyaya na niya ang kambal na lumabas na ng kwarto. Babies, let go outside na. I know you both hungry na, saad niya sa mga ito. Tumanggo naman ang mga ito at sumunod sa kanya palabas ng kwarto. Pagkalabas nila ay nakita nila si Marco na nakaupo sa sofa sa sala. Tumayo ito at bumati sa kanila. Good morning, Ellie. Good morning mga anak. Bati nito sa kanila. Good morning. Ang aga mo yata ngayon. Saad ni Eliana sa kanya. Gusto ko lang na ipagluto kayo ng breakfast ninyo. Ako na ang nagluto para hindi ka na mapagod. Sana magustuhan ninyo inihanda ko, saad ni Marco kay Eliana. Oh, marunong ka pala magluto. I don't know na marunong ka pala, saad naman ni Eliana sa kanya. Oo, may alam akong kaunti, saad ni Marco na nahihiya na sa harapan ng mag-ina niya. Oh well, ngayon ko lang nalaman kasi noon hindi mo ako napagluto. Pero no worries, it's all in the past na, saad ni Eliana sa kanya. Don't worry, ipagluluto ko na kayo simula ngayon if papayag ka and the kids, saad ni Marco sa kanya at tumingin din ito sa mga anak nila na nasa gilid niya. Ikaw ang bahala at ikaw lang din naman ang mapapagod, saad ni Eliana sa kanya. Hindi ako mapapagod na pagsilbihan kaya. Gagawin ko lahat para sa inyo, saad naman ni Marco sa kanila. Okay, kids go say good morning to your dad, saad naman ni Eliana sa mga bata. Unang nagsalita si Emerald. Good morning po, saad ni Emerald na halata na nahihiya ito. Ang cute nitong tignan kapag nahihiya ito. Namumula din ang mga pinggi nito. Sumunod naman si Harold na bumati. Good morning po, bati nito sa kanya pero seryoso pa din ang mukha nito at walang mababakas na emosyon. Natintindihan niya naman ito at alam niya na galit pa din ito sa kanya. Let's eat na, let's go at sabay na tayo lahat. Saad naman ni Eliana upang putulin ang awkward moment ng mga ito. Nagkakahiyaan pa kasi ang mga ito. Una na siyang lumakad papunta sa dining area. Sumunod na din ang kambal sa kanya at panghuli si Marco. Pagkapasok niya ay nakahanda na ang mga pagkain sa mesa. Nakadesenyo din ang mga pagkain sa lagayan ng mga ito. Mukhang alam nga ng Makong na ito ang mga ginawa nito, saad niya sa isip niya. Ang yaya ng mga bata ang naglalagay ng juice, tubig and milk sa baso na nandoon. Ang gatas ay para sa mga bata. Hindi na din siya nagkakape. Pinaghila siya ni Marco ng upuan at sunod naman nitong pinaghila si Emerald. Akmang ipaghihila nito si Harold ng upuan at nagsalita ito. I can manjay na po. Thank you, saad nito sa kanya. Kaya hinayaan na lang niya, ngumiti na lang siya rito. Okay, son, saad niya kay Harold. Nagsimula na ang mga eat na kumain. Halatang nagustuhan ng mga ito ang inihanda niya.
Maganang-magana ang mga ito na kumain. Ilang sandali ay natapos na sila sa pagkain. Tumayo na ang kambal at nagpaalam ang mga ito na sa sala muna. Tinulungan naman niya si Eliana na magligpit ng pinagkainan nila, pero pinigilan siya ni Eliana sa akmang pagkuha niya ng mga plato sa mesa. Kami na dito Marco, puntahan mo na lang ang mga bata sa sala. Magbonding kayo doon, saad ni Eliana kay Marco. Okay, thank you Ellie, saad niya kay Eliana at naglakad na siya papunta sa sala. Medyo kinakabahan siya at hindi niya alam kung paano ang gagawin niya upang hindi mailang ang mga bata sa kanya. Abala ang dalawang bata sa kanilang ginagawa. Si Harold ay nagbabasa ng libro habang nakaupo sa mahabang sofa at naka-headphone pa. Katabi naman nito si Emerald na nanunood ng fashion channel sa TV. Umupo si Marco sa dulot ng sofa malapit sa kinauupuan ng mga bata. Hindi niya alam kung paano babuelo sa mga anak niya. Naglakas siya ng loob na kausapin ang mga ito. Una niyang kinausap si Emerald. Mahirap kasi kuhay ng atensyon ni Harold lalo na at naka-headphone ito. Hindi din siya maririnig nito at nakatutok din ang mga mata nito sa binabasa na libro. Princess, what are you watching? Can I watch with you? Tanong niya kay Emerald. Lumingon ito sa kanan kung saan siya nakaupo sa may bandang dulo na kinauupuan nilang sofa. Sure po, you can watch. I hope you enjoy what I am watching, saad ni Emerald sa kanya. Sa nakuhang sagot ay parang nanalo siya ng loto. Thank you, Princess. I'm surely enjoy it watching with you, saad nito sa anak at ngumiti siya rito. Nakita naman niya na ang ekspresyon ng mukha nito. Nagulat ito dahil sa pagngiti niya. Nang makabawi ay ngumiti ito sa kanya pabalik. Okay po, saad nito sa kanya. Ilang minuto ang lumipas ay dumating si Eliana. Umupo ito sa single sofa na nasa malapit kay Harold. Oh, ano ginagawa niyo? Tanong ni Eliana sa kanila. We are watching mommy. Look, I want to be one of them. They are so good in modeling, saad ni Emerald kay Eliana. When you grow up, you can be one of them. Your mom, kuya, titos and I will support you princess. Whatever you want, si Marco ang sumagot. Hinayaan lang ni Eliana ito para di na mailang sa isa't isa. Tahimik lang si Harold na nagbabasa. Tiningnan ni Eliana si Harold pero wala itong pakialam sa mga nakapaligid rito. Thank you po, saad nito kay Marco. Yes anak, we will support you. We love you, saad ni Eliana kay Emerald. Thank you too mommy. Love you, saad ni Emerald kay Eliana. Maya-maya ay natapos na ang pinapanood nila. Natapos na din si Harold sa pagbabasa nito. Naisipan ni Eliana na yayain ang mga ito na mamasyal sila sa mall. Mamaya pa kasi ng hapon sila aalis dito sa hotel at dadaanan nila mamayang hapon ang puntod ng mga magulang niya bago sila umuwi. Okay, guys let's go to the mall. Saad niya sa mga ito. Nang marinig ang sinabi ng ina ay masayang-masaya si Emerald. Yehey, let's go, let's go. Kuya, halika na. Bihis na tayo, masayang saad ni Emerald at hinayla na ang kapatid papuntang kwarto. Sila na lang ni Marco ang natira sa sala. Can I join you guys? Tanong ni Marco kay Eliana. Of course. Kaya ko nga niyaya ang dalawa mag-mall para nakapag-bonding kayo. Try to talk to Harold also. Mabait naman si Harold at alam ko na matatanggap ka din niya soon, saad ni Eliana sa kay Marco. Oo, medyo nag-aalangan lang ako baka mas lalong magalit sa akin, saad naman niya kay Eliana. Alam mo si Harold ay observant yan kapag nakita niya na sincere ka sa ginagawa mo ay magiging comfortable na iyon sa iyo later on. Kausapin mo siya, mana naman liyon sa'yo. Alam ko na magkakasundo din kayong dalawa, saad niya kay Marco. Sana nga, kahit pahirapan ninyo ako ay ayos lang sakin. Gagawin ko lahat para mapatawad ninyo ako at tanggapin sa buhay ninyo, saad naman ni Marco sa kay Eliana. Huwag kang mag-aalala, matatanggap at mapapatawad ka din ng mga bata. Trust me, saad naman niya kay Marco. Thank you Eliana for everything, saad ni Marco sa kanya. Ayos lang, susundan ko muna sila at magbibihis pa ako para makaalis na tayo, alam ni Eliana sa kanya. Naiwan siya na mag-isa sa sala. Dito na niya hihintayin ang mag-ina niya. Masaya siya na makakasama niya ang mga ito na mamasyal sa mall. Habang sa kwarto ay nag-uusap ang kambal.
Pareho na itong nakabihis. Naka-denim short si Emerald with matching white t-shirt na may nakaprint na princess. Si Harold naman ay naka-cargo shorts with matching white na may nakaprint din na prince. OMG! We are cute kuya, look! Saad ni Emerald habang nakatingin sa full-length mirror. Yeah! Pagsang-ayon ni Harold sa kapatid. Alam niya kasi na kapag hindi siya sumangayon rito ay hindi ito titigil sa kadadaldal. Kuya, we will execute our plan but today, we will make pahirap na ba kay daddy? Tanong ni Emerald sa kuya niya. Yeah, we will do this para mapatunayan natin na he is sincere. I will call him dad if makakapasa na siya sa test natin, saad ni Harold sa kapatid. Okay, but I want to call him dad na. Can I? He is mabait naman. Yusi kanina nag-uusap kami. He's so happy that I spoke to him. I can see on his eyes, saad ni Emerald sa kanya. Fine, you can call him dad or daddy but I can't. Hindi pa sa ngayon. He will prove muna na sa atin na deserve niya mapatawad at mabigyan ng change to be with us. It's too early pa. I will give him a time para mapatunayan niya sarili niya. Aniya ni Harold sa kapatid. Tumanggo naman si Emerald bilang pagsang-ayon sa kuya nito. Alam niya na ginagawa lang ito ng kuya niya para din sa kanila. Ang hindi nila alam ay may nakikinig pala sa usapan nila. Nasa mini walk-in closet kasi sila nag-uusap. Nasa labas pala ng walk-in closet pala si Eliana. Hindi nila ito kita dahil hindi niya binuksan ng malaki ang pinto. Rinig niya ang usapan ng dalawa. Alam niya ang nararamdaman ni Harold. Gusto lang nito na makasiguro na hindi na sila pamuli iiwan at sasaktan. Overprotective ito sa kanila ni Emerald. Hindi nga niya alam kung saan nito nakuha ang sobrang pagkamatalino nito. Oo at mana ito kay Marco pero sa ability ni Harold ay hindi pangkaraniwan edad nila.